Kaya sana po, bilang tayo alay ng Amerika, sumunod na po tayo sa sinabi ng Amerikano. Sinasabi nila kasi dyan, matagal na tayong umatras. Oo, umatras nga tayo, pero bakit tayo nagsusupport? Kung anong sabihin natin, sinusunod natin. Yung sa amin, yung kaso ko, kaugnay nun eh. Dahil obstruction of justice sa warrant of arrest ng ICC. Pambira. Ako, hindi ako kailanman magpapasakop dyan. Never ako magpapasakop sa dayuhan. Sayang naman tong damit ko. Si Andres Bonifacio pa yun nandyan. Kaso binusabos na ni BBM ang ating judicial system eh. At ngayong hawak na nila si Presidente Digong, ang tingin nila tropeyo si Digong eh. Tropeyo ng ICC siya. Kung ma-impeach siya, Ano na? may ikaw hindi. at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung RevGov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi na ang yan? ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Hindi, Sino yung ibig congressman? sabihin, mag-one house na lang tayo. One house na? Oo, one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Yung tuta. Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh. Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung House. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay Presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya pagka ano. Napaka-iksi naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung CONAS na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, as ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon eh. Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, na-arestuhin siya. Para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papa-aresto. Ano. Pero wala eh. Baka mauna pa si Sen. Robin ng arestuhin nila. Malamang ako. Huwag naman, magiging presidente pa yan. Magiging vice president pa yan. Kasi nauna pa si Marcoleta na nakulong kaysa kay Romualdez. Magkakagulo. Oo. Bukan nila. Grave threat yan. Bukan nila. Magkakagulo, grave threat yan. Hindi, magkakagulo. Basta, kulong ka na lang yun. Meron akong isang gustong itanong kay Senator Robin. Apo. Kasi nung nagano ka, kailan ba yon? Itong linggo na to, nagsalita ka tungkol doon sa ombudsman. Sinabi ng ombudsman na parang hindi mo yata sila nire-respeto, hindi ka sumasagot. Naayos na po yun. Oo, so umano ka eh. Medyo napigil eh, yung pagsasalita Hindi mo ko ron. nga maintindihan eh. Ako, kasi may kinalaman pa rin sa impeachment court yun. Kasi napakahalaga ang integrity ng judge, di ba?
Pagka ganun na ang lumalabas hindi ka sumusunod sa batas, ano karapatan mong maging huwes hindi ka nga sumusunod sa batas? Kaya po nagsalita ako doon, nagmanifest ako, nagmanifest. Hindi yun irrelevant katulad ng sinasabi. Opo, yun po ang hindi ko rin maintindihan kay kasamang Senator Bendalo, si Erwin. Bendalo yan. Opo, bakit niya nasabi yun? Pero siyempre, dapat nating respetuhin ang bawat opinion ng bawat isa. Gusto niya, dalhin na lang daw sa session. Sa Lunes session na. So pag-uusapan namin yan. Ang magandang balita naman po dyan, nagkaintindihan na po kami ng ombudsman at nandun na po sa kanila. At sinabi po nila na nandun nga. Opo. Merong lumalabas ngayon na balita, Senator, na si John Vic Rimulya pinapatugis na raw si Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin, doon nga kayo inuugnay, itinakas nyo daw. Meron ding Sa lahat ng tumakas, yun na naglakakit pagdating sa ICC, parang ang bagal natin. Dapat yung pagka-announce ng Amerika, banat tayo kagad, di ba? Pero bakit kaya? Kasi siguro nga, may mga gusto pa silang maswak dyan, kasama na ako. Di ba? Pero ang hiling ko, total naman, galing na mismo kay Trump. Si Trump pagsalita dyan, tapos si Rubio, ha? Ang sipin mo, dalawang mabigat na yun. Sana sumunod na ang Pilipinas dyan. Kasi malinaw naman yung sinabi doon na leftist, pare. Kung ano yung sinabi ko doon sa hearing. Yung sinabi ko, di ba, dinala nyo si Digong doon, alam naman yung puro leftist ang nandun. Yun. Yun mismo ang sinabi ng Amerika na ginagamit ang ICC dahil puro leftist nga doon. So bakit mo dinala si Digong doon? Pambihira, oo. Kaya sana po, bilang tayo alay ng Amerika, sumunod na po tayo sa sinabi ng Amerikano. Sinasabi nila kasi dyan, matagal na tayong umatras. Umatras nga tayo, pero bakit tayo nagsusupport? Kung anong sabihin natin, sinusunod natin. Yung sa amin, yung kaso ko, kaugnay nun Dahil obstruction of justice sa warrant of arrest ng ICC. Pambira, si Bato. Isipin nyo, si Bato nagtatago. Hindi natin alam kung nasan yung senador natin na inelect, number 3, number 4. Hindi natin alam kung nasan dahil sa ICC. Kaya nga nung nagsalita ako doon, sabi ko, hindi ako kailanman magpapasakop dyan. Never ako magpapasakop sa dayuhan. Sayang naman tong damit ko. Si Andres Bonifacio pa yun nandyan. So kung hindi ka nila mapapakulong dito sa kaso mo, sa ikinakaso nila sa'yo, baka naman mamaya yung ICC warrant naman ang lumabas para magtago ka, para mabawasan hindi. kayo. Ako ang sinabi ko sa kanila, kasi iba yung kay Bato. Yung kay Bato kasi medyo mahaba sintensya nun. Yung sa akin, obstruction of justice. Kung yan, ang pagkakataon ko para makita ko si Papasok, Digong. no? Oo. Yes, ako dyan. Sama na ako dyan. Sama ako dyan. Sama ka? Oo, Hindi ka pwede. Nalakas ako. Papalit ka daw doon kay PRRD. Palit naman kami. Paano na? Dalawa na kami magkakama ni Hello. Mahirap naman yung kapatid. Sayang, gusto ko mapunta doon kung nandun si PRRD. Pero kung wala na si PRRD, malabo naman yun. Ako gusto... Pare, ilang taon na kong nandyan, 2 taon na kong babalik-balik doon. Makita ko lang si Digong. Hindi ako pinapapasok. Pero kung yun ang chance, pare, at mapakita ko sa taong bayan na eto ang injustices dito sa ating bayan, okay sa akin Sasama ka, may laya walang yun, problema, tol. Walang problema. Obstruction of justice, 1 taon lang yun. Ayos lang. Pwede yun. May piyansa pa nga yun sa atin, ha? O umamin ka na. Sabi mo, ikaw nagtago kay Senator Robin. Kay Senator Bato. Paano makapunta ka ron? Gusto mo makita si tatay dito? Hindi pa, sir, dito hindi pa ba pwedeng lumabas si Bato? Dahil nagsalita naman ng Amerika na kung sino man ang Gandang tanong yan. Hindi pa rin Huhulihin siya. O paghuli, saan dadalhin? ICC. Dapat kayo, kung susundin nila yung mismong ICC rules, dapat sa husgado muna natin. Oo. Yun nga yung binaliwala nila nung kay Presidente Digong. Sino po ang huli? Si Trillanes po ba? Siya yung Si sheriff? Siya yung yung parang sheriff. sheriff Hindi, pero sa tingin nyo, kahit sa statement ng Amerika, gagawin pa rin nilang padala si Bato sa ICC? Kaya nila. Baka diretso sa Gagawin Villamor pa rin yan nila. Kung si Pangulong Duterte nga, binaliwala nila Hindi, kasi wala pang wala pang statement ang Amerika nun. Na kung sino man ang matatanggalan ng
visa. Isa na Siguro kailangan, pare ko, magbigay ng talagang formal na official na Supreme statement. Court, Official statement ng presidente na talagang wala na tayong support sa ICC. Siguro kung mangyayari yun at sasabihin niya na dadaan na sa... Kung ano yung sinabi ng Kano, di ba madalas na Pero, magganun Senator, kung ano yung ha? sinabi ng Kano, yun Susundin naman ang niya. nangyayari. Oo. Pagpaumanhin nyo, Senator, pero binanggit na yan ng Presidente. Actually, sinigundahan pa yan ni dating SOJ na ngayon ay ombudsman na hindi sila makikipagtulungan. Parang ang huhulihin pa nila eh. Pero walang official walang official na talagang order eh. Kailangan may official order. Kasi yung salita ng politiko dito sa Pilipinas, sa hangin lang napupunta eh. Oo, walang eh. May komento na rin ng Malacanang yan, naman, si Auntie Claire. Mapatungkol Magkaiba sa daw Magkaiba Ang pulisya. Amerika, Oo, pulisya. Pilipinas. Mali siya doon kasi ang sinasabi ni Auntie Claire, ang sinasabi ng Kano, hindi yun polisiya. Ang sinasabi ng Kano, 1776, ano nila yun eh? Constitution. Liberty. Yun ang sinasabi ng Kano. Hindi So, sila ibig sabihin, magpapasakop hindi sa sila magpapasakop kahit na sinong korte. korte o foreigner. So, di ba naka-angkla tayo doon sa 1776 na liberty? Di ba yan ang pinaglaban din nila Andres Bonifacio, yung kalayaan na yun. So, anong sinasabi niyang hiwalay doon? Parehas yun. Na hindi tayo magpapasakop sa kahit na sinong foreigner. Partida, lawyer pa yan, ha? Kaso binusabos na ni BBM ang ating judicial system eh. At ngayong hawak na nila si Presidente Digong, ang tingin nila tropeyo si Digong eh. Tropeyo ng ICC siya. So hindi rin nila ibabalik si Presidente Digong. Kasi irrelevant na yung ICC eh. Wala nang pumapansin dyan eh. Tayo lang ang pumansin. No? Bagamat, sabi nga ni Coach Oli, laging sinasabi noon ni PBBM at saka ni Boying Remulla na Justice Secretary noon na hindi namin papansinin ng ano man ang kikilalanin ng jurisdiction ng ICC. Pero, di ba? Isang iglap. Kinidnap nila si Presidente at dinala doon sa ICC. Kapag nawala yung ICC, Sir Lito, at siyempre may posibilidad na makalabas si Pangulong Duterte. May sinabi kasi si Ombudsman, Boying Remulla, na kahit na makalaya si Pangulong Duterte, hindi daw nila papapasukin dito sa Hindi Pilipinas. pwede yun. Hindi pwede yun. Pilipino yun eh. Yun yung pagkakasabi niya. May bendalo po tayo, sir. Ha? Bendalo. Sabi niya yun. Hindi pwede yun. Article 3, section. Ano, gagawin mo stateless yung tao? Hindi pwede yun. Sabi nga kung halimbawa yung sa interim release at ibabalik dito sa atin, hindi sila papayag. Nabalitaan nga natin yan. So, ang gagawin na lang ata nila siguro kay Pangulong Duterte, pag nawasak nga yung ICC, doon lang din ulit sa dahigo kaya sa ibang bansa. Hindi pwede yun. Tapos na Pwede. Wala na.